topic naman natin ay geothermal energy, isang renewable energy source na nanggagaling sa natural na init ng Earth. Ginagamit ito para makapag-produce ng electricity at isa ito sa mga sustainable at environment-friendly alternatives sa fossil fuels. Sa presentation na ito, tatalakayin natin kung paano ito gumagana at paano ito ginagamit sa geothermal power plants. Ang geothermal power plants ay halos pareho ng operation sa coal, solar thermal at nuclear power plants dahil lahat sila ay gumagamit ng init para makagawa ng steam na magpapaikot ng turbine at generator. Pero ang pinakamalaking difference ay ang heat source. Sa halip na magsunog ng coal o gumamit ng nuclear fuel, ang geothermal plants ay kumukuha ng natural na init mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, mas sustainable ito at mas mababa ang environmental impact kumpara sa traditional power plants. Working principles. Ang geothermal energy ay nagmumula sa mga pools of heated water na tinatawag na geothermal reservoirs na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang mga reservoir na ito ay natural na naiinitan dahil sa magma o molten rocks na nasa loob ng Earth. Habang umiinit ang tubig sa ilalim ng lupa, nagkakaroon ng high temperature steam o hot water na pwedeng gamitin bilang energy source. Sa pamamagitan ng drilling wells, kinukuha ang mainit na tubig o steam mula sa geothermal reservoirs at dinadala ito sa surface. Kapag umabot na to sa ibabaw, pwede itong gamitin para paikutin ang turbines at makapag-produce ng electricity sa geothermal power plants. Pagkatapos magamit, ang pinalamig na tubig ay kadalasang ibinabalik sa ilalim ng lupa upang mapanatili ang supply ng geothermal energy at maging sustainable yung system. Harnessing power from below. Ang geothermal energy ay nakukuha mula sa init na nasa ilalim ng Earth. Sa ilang lugar, ang mainit na tubig o steam ay natural na lumalabas sa surface sa pamamagitan ng cracks sa lupa. Makikita ito sa anyo ng mga volcanoes, fumaroles, geysers at hot springs. Ang mga ito ay patunay na may malakas na heat source sa ilalim ng lupa. Upang ma-harness ang power na ito, nagdadrill ng wells papunta sa geothermal reservoirs para makuha ang mainit na tubig o steam. Ang steam na ito ay ginagamit para paikutin ang turbine na konektado sa generator na siyang nagpo-produce ng electricity. Sa ganitong paraan, ang natural na init mula sa ilalim ng Earth ay nagiging kapaki-pakinabang na energy source para sa mga bahay at komunidad. Largest geothermal plants. This slide shows the largest geothermal power plants in the world based on their capacity in megawatts, which means kung gaano karaming kuryente ang kaya nilang i-produce. First, we have the geysers in the United States with 1,205 megawatts. Ito ang pinakamalaking geothermal complex sa buong mundo. Next is the Larderello in Italy with 769 megawatts. Isa ito sa mga pinakaunang geothermal sites na na-develop historically. Third is the Cerro Prieto in Mexico producing 720 megawatts. And isa ito sa pinakamalaking sa Latin America. Fourth is we have Macban in the Philippines with 458 megawatts. Ipinapakita nito na isa ang Pilipinas sa leading countries pagdating sa geothermal energy. Fifth is the Kuning Salak in Indonesia,
followed by Salton Sea in the United States, which are also major geothermal sources. Then we have Kizildere in Turkey and Sarula in Indonesia. Parehong malaking contributors sa renewable energy ng mga bansa nila. Next is Hellishälby in Iceland, which is well known dahil sa heavily dependent ang Iceland sa geothermal energy. And lastly, we have Tiwi in Albay, Philippines, another proof na strong ang geothermal industry ng bansa natin. Overall, makikita natin na geothermal energy is widely used around the world, and isa ito sa important renewable energy sources today. So, dito naman tayo sa top 10 geothermal countries. Pinapakita lang sa table kung anong bansa ang may pinakamalaking capacity ng geothermal. So, ang una natin is United States. So, alam naman natin, yung United States, yung may pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang napoproduce niyang capacity is 3,591 megawatts. Then, sumunod din yung Indonesia, na meron siyang 1,948 megawatts capacity. Then, tayo yung pangatlo, yung Philippines, na nakapag-produce siya ng 1,868 megawatts capacity. Then, yung number 4 is the Turkey, na meron siyang 1,200 megawatts capacity. Then, the number 5 is New Zealand, na meron 1,005 megawatts. Then, yung number 6 is the Mexico, na merong 951 megawatts. Then, the number 7 is the Italy, na nakakapag-produce siya ng 944 megawatts. Yung number 8 naman is the Iceland, na nakakapag-produce siya ng 755 megawatts. Then, yung number 9 is the Kenya. Nakakapag-produce naman siya ng 676 megawatts. Then, yung last na may pasok sa top 10 ng geothermal countries is the Japan. Nakakapag-produce naman siya ng 542 megawatts. So, yun lang yung pinapakita sa table. Yung top 10 na may mataas mag-produce ng geothermal. So, ideal location. Una, bakit kailangan alamin ang ideal location para sa geothermal energy? Kailangan alamin ang ideal location para matiyak na may sapat na init at tubig sa ilalim ng lupa na kailangan para makagawa ng geothermal energy. Hindi kasi sa lahat ng lugar ay may geothermal resources. So, kapag tama ang napiling lokasyon, mas magiging efficient ang paggawa ng kuryente. Mas mababawasan ang gastos sa pag-drill at pagpapatayon ng geothermal power plant. Then, mas magiging sustainable at tuloy-tuloy ang supply ng energy. So, ganun dapat pinipili ang ideal location. So, dito naman tayo sa bulletin. Most active geothermal resources and usually found along major tectonic plates boundaries. So, ang ibig sabihin nito, mas maraming geothermal resources sa mga lugar kung saan nagtatagpo o nagbabanggaan yung tectonic plates. Dahil sa movement na yun, mas umiinit yung ilalim ng lupa. Yung init na galing sa loob ng Earth ang ginagamit para makagawa ng kuryente sa geothermal power plant. Kaya, mas ideal magtayo ng geothermal plants sa mga lugar, sa mga ganong lugar, yung may tectonic plates. Second bulletin.
Most active geothermal areas in the world are located in the Ring of Fire. Ang Ring of Fire naman ay yung area sa paligid ng Pacific Ocean na maraming bulkan at madalas ang lindol. Dahil maraming bulkan doon, ibig sabihin mataas yung heat sa ilalim ng lupa. Kaya maraming geothermal resources sa area na yon. Kasama ang Pilipinas dito. Kaya isa tayo sa may malaking geothermal potential. Dito naman tayo sa pangatlong bullet. When magma comes to the surface, it hits ground. Water trap in the porous rock. So, ang ibig sabihin lang, kapag yung magma mula sa loob ng earth ay umakyat malapit sa surface, pinapaliit nito yung tubig na nakulong sa mga bato na may maliit na butas or porous rock. Dahil umiinit yung tubig, nagiging steam siya. Yung steam na yun ang ginagamit para paandarin yung turbine sa geothermal power plant para makagawa ng kuryente. Then, dito naman tayo sa pang-apat na bullet. Hydrothermal features common ingredients like water and heat. So, ang paliwanag lang dito, ang hydrothermal system ay kailangan lang talaga ng dalawang pangunahing bagay. Yun ay ang tubig at init. Yung init na galing sa magma, tapos yung tubig na galing sa ilalim ng lupa o ulan na pumapasok sa lupa. Kapag nagsama ang tubig at init, nabubuo yung steam na ginagamit sa geothermal energy production. So, ayun lang yung ideal location. So, dito naman pag-uusapan natin yung methods to find geothermal reservoirs. So una, alamin muna natin kung para saan yung method to find geothermal reservoirs. Ang method to find geothermal reservoirs ay ginagamit para matukoy kung saan eksaktong lugar may geothermal resources sa ilalim ng lupa. So una, ginagawa ito para makumpirma kung may sapat na init at tubig na pwedeng gawing geothermal energy. So parang sa ideal location lang din siya. Masigurong sulit ang pagpapatayo ng geothermal power plant sa isang lugar. Then, maiwasan ang pag-aaksaya ng pera at oras kasi mahal ang pagdidrill ng balon kung wala namang geothermal sources. So, dito naman tayo sa first bullet. Drilling a well and testing the temperature underground. Para malaman kung may geothermal reservoirs sa isang lugar, nagbubutas muna sila ng malalim na balon o well. Pagkatapos, sinusukat nila kung gaano kainit sa ilalim ng lupa. Kapag mataas ang temperature, ibig sabihin may potential doon para sa geothermal energy. Parang tinesting mula nila kung sulit ba magtayo ng geothermal power plant sa lugar na yan. Then, dito naman tayo sa second bullet. These reservoirs are deep underground and are largely undetectable above ground. Yung geothermal reservoir kasi ay nasa napakalalim na bahagi ng lupa. Kaya hindi sila basta-basta nakikita sa surface. Minsan walang obvious na palatandaan sa taas. Kaya kailangan talaga mag-drilling at scientific testing para makasigurado kung may potential na geothermal resources sa ilalim. There are different types of geothermal energy at isa rito ay ang dry steam power plant. Isang uri ng geothermal power plant na gumagamit ng natural na mainit na singaw or hot steam mula sa ilalim ng lupa para gumawa ng kuryente.
Paano nga ba ito gumagana? First, may mga lugar sa ilalim ng lupa na sobrang init dahil malapit ito sa magma ng Earth. Sa mga lugar na ito, may natural na steam reservoir, ibig sabihin, may nakaipong tuyong singaw, hindi tubig kundi pure steam talaga. Then, magbubutas yung mga workers ng malalim na balon or production well papunta sa steam reservoir dahil mataas ang pressure sa ilalim kung sa itong aakyat pataas. Next, yung mainit na singaw na galing sa ilalim ng lupa ay direktang ipapadaan sa turbine. Habang dumadaan ang steam, iikutin nito ang turbine blades. Yung turbine ay nakakabit sa generator. Kapag umikot ang turbine, iikot din ang generator at dito napuproduce ang kuryente. Pagkatapos, yung steam na ginamit ay pinalalamig sa cooling system para maging tubig ulit. Minsan, ibinabalik ito sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng injection well para tuloy-tuloy ang cycle. Dito, hindi na kailangan pakuluan ng tubig, direct steam agad ang ginagamit, simple lang ang design at renewable ang source, pero gumagana lang ito sa mga lugar na may natural dry steam reservoir, kaya limited ang locations. Isa sa mga example ng dry steam power plant ay ang The Geysers sa California, USA. Sa diagram ng dry system power plant, katulad ng sinabi ko kanina, dadaan muna ito sa production well. Tapos, angat yung pressure hanggang sa umikot ang turbine na magpapagana sa generator at makakapag-produce ng electricity. Then yung ginamit na steam ay dadaan sa cooling system para lumamig at maging tubig ulit. Pagkatapos ay dadaan sa injection well para ibalik sa lupa. Ang flash steam power plant. Ito ay isang uri ng geothermal power generation system na karaniwang ginagamit sa mga lugar na may high temperature geothermal reservoir na umaabot sa higit 180 degrees Celsius. Sa sistemang ito, ang superheated geothermal water ay kinukuha mula sa ilalim ng lupa gamit ang production well. Dahil mataas ang pressure sa ilalim ng lupa, nananatiling liquid ang tubig kahit sobrang init nito. Pagdating sa surface, ang mainit na tubig ay pumapasok sa flash tank o separator. Dahil sa biglaang pagbaba ng pressure, ang bahagi ng tubig ay nagpa-flash o nagiging steam. Sa flash steam power plant, makikita na direktang ginagamit ang geothermal fluid para makagawa ng steam. Mula sa geothermal reservoir, ang high temperature geothermal water ay umaakyat sa surface gamit ang production well. Dahil mataas ang pressure sa ilalim ng lupa, nananatiling liquid ang tubig kahit sobrang init pa nito. Kagaya ng sinabi ko nung una, pagdating dito sa surface, yung mainit na tubig is papasok doon sa flash tank o sa separator. At dahil sa biglaang pagbaba ng pressure, ang bahagi ng tubig ay nagpa-flash o nagiging steam. At ang steam ay dumadaloy papunta sa turbine, kung saan siya ang nagpapaikot sa turbine blade. At ang turbine ay konektado doon sa generating facility o sa generator na siyang gumagawa naman ng kuryente. At pagkatapos gamitin ng steam, ay pumupunta naman ito sa condenser kung saan pinapalamig ito at nagiging liquid ulit o tubig. Samantala, ang natalang brine or waste brine na nasa flash tank ay dumadaloy mula sa patungo sa injection well, pabalik doon sa geothermal reservoir. Mahalaga ito para mapanatili yung pressure ng system at maiwasan yung environmental damage. At ang binary cycle power plant naman, ito ay isang uri ng advanced geothermal power plant technology na i-design para sa moderate temperature geothermal resources na karaniwang umaabot lamang sa 100 to 170 degrees Celsius ang kailangan na temperatura. At sa halip na direktang gamitin ng steam ng geothermal water, ginagamit lamang ito bilang isang heat source, kung saan yung mainit na tubig is dumadaan sa heat exchanger at inililipat nito ang init sa isang secondary fluid kagaya ng
isobutane or isopentane na may mas mababang boiling point. At kapag nagsingaw na ang secondary fluid, ito ang umiikot sa turbine at generator para makagawa ng kuryente. At ang parehong geothermal water at secondary fluid ay umiikot sa isang closed loop system, kaya mas mababa ang emission, kaya ito ay mas environment friendly ang operation. At dahil sa mga additional component gaya ng heat exchanger at secondary fluid system, mas mataas ang construction cost ng binary cycle power plant kumpara sa flash steam power plant. Pero mas flexible ito sa mga lokasyon. Makikita sa diagram ng binary cycle power plant na dalawang uri ng fluid ang ginamit. At kaya ito tinawag na binary. Sa pinakaalalim, makikita ang geothermal reservoir kung saan nanggagaling ang moderate temperature geothermal fluid. At ang fluid na ito ay inaangat gamit ang production well at pump. At pagdating nito sa surface ay dadaan agad dito sa isang heat exchanger. At dahil dito, hindi ito nagiging steam. Pinapasa lamang nito ang init sa isa pang working fluid o secondary fluid gaya ng isobutane o isopentane na may mas mababang boiling point. At kapag uminit ang working fluid o ang secondary fluid, ay nagpe-vaporize ito na siya namang nagpapaikot sa turbine at ang turbine naman ang nagpapaikot sa generator na siyang gumagawa naman ng kuryente. At pagkatapos nito paikutin ng turbine, ang working fluid ay pumupunta sa condenser at cooling system kung saan pinapalamig ito para maging liquid ulit. Pagkatapos ay pupunta ito sa heat exchanger. Kaya ito tinawag na closed loop. Samantala, ang geothermal fluid ay nawawala ng init at binabalik ito sa ilalim ng lupa gamit ang injection well. Ginagawa ito para mapanatili ang pressure at sustainability ng ating mga geothermal resources. At dahil walang direktang steam o sarado ang sistemang gamit nito, ang binary cycle power plant ay mas low ang emission, kaya mas environment friendly. At ito ay flexible sa mga location dahil moderate temperature geothermal resource lamang ang kailangan nito. Ang construction cost ng geothermal power plant ay mataas dahil sa mga deep well drilling, sa mga specialized equipment at complex power plant system na karaniwang umaabot ng milyon-milyon ng halaga kada megawatts. At ito ay nakadepende pa sa uri ng plant o ng geothermal resources. Ngunit, mas mababa naman ang operating cost na to at mas mahaba ang lifespan. Kaya mas maganda ito sa long-term power generation. Ang carbon steel pipe ay standard choice para sa pagtatransport ng hot water at steam dahil may tibay ito at kayang tiisin ng high temperature at high pressure conditions. Mataas ang strength ito kaya hindi agad nade-deform at napuputok kahit mainit ang dumadaloy na fluid. Kaya rin itong mag-handle ng thermal expansion, ibig sabihin kahit mag-expand ang metal dahil sa init, stable pa rin ang performance nito. Dahil durable at cost-effective kumpara sa ibang materials, madalas itong ginagamit sa power plants, industrial boilers, at steam distribution systems. Ang fiberglass reinforced plastic or FRP naman ay parehas lang sa carbon steel pipe, pero magkaiba sila ng strength at limitations. Sa fiberglass, kaya niyang mag-resist ng corrosion from hot chemical-rich water kumpara kay carbon steel na pwedeng kalawangin kapag walang proper coating or maintenance. Isa pa rito, mas magaan si fiberglass kaysa kay carbon steel, kaya madali lang itong i-transport at in-install. Kaya din ni fiberglass i-hold yung shape and strength without warping or cracking kagaya ni carbon steel. Ngayon naman ay dumako tayo sa advantage ng geothermal energy.
Una dyan ay ang sustainable and consistent. So isa sa pinakamalaking advantage ng geothermal energy ay sustainable at consistent ito. Hindi tulad ng solar at wind energy na nakadepende sa panahon. Halimbawa, ang solar power ay kailangan ng araw at ang wind power ay kailangan naman ng hangin. Pero ang geothermal energy ay tuloy-tuloy ang init sa ilalim ng lupa. Kaya kaya nitong mag-produce ng electricity 24/7. So ibig sabihin, stable ang power supply nito at hindi basta-basta naapektuhan ng weather conditions. Kaya siya ideal bilang baseload power source, lalo na sa mga bansang may geothermal resources tulad ng Pilipinas. Pangalawa ay ang renewable and environmentally friendly. So, renewable siya dahil sa init ng earth ay natural at hindi nauubos sa mahabang panahon. So, hindi rin ito gumagamit ng fossil fuels tulad ng coal at ng oil. So, kaya mas mababa ang greenhouse gas emissions. So, compared sa coal power plants, mas konti ang carbon dioxide na nilalabas ng geothermal plants. So, kaya nakakatulong ito sa pag-reduce ng climate change at air pollution. So, sa madaling salita, mas malinis at sustainable ang geothermal energy kumpara sa traditional power sources. Dumako naman tayo sa disadvantage. So, una ay ang geographic limitations. So, isa sa mga pangunahing disadvantage nito, yun nga, hindi lahat ng lugar ay may geothermal resources. So, kadalasan, makikita to sa mga lugar na may volcanic activity o nasa tectonic plate boundaries. So, kaya mas limitado ang mga lugar na pwedeng pagtayuan ng geothermal power plant. So halimbawa, may advantage yung Pilipinas dahil nasa Pacific Ring of Fire tayo, pero hindi lahat ng bansa ay may ganitong opportunity. So pangalawa, high cost. So ang exploration at drilling sa ilalim ng lupa ay napakamahal. So kailangan na advanced equipment at technical expertise para mahanap pa yung tamang location at ma-access ang heat reservoir. So bukod pa doon, may risk din na baka hindi siya or hindi sumapat yung makuhang steam pagkatapos gumastos ng malaki sa drilling. So kaya mataas ang financial risk sa simula. So, pero kahit mataas ang initial investment, mababa naman ang operational cost sa long term. So ngayon naman ay pag-usapan natin ang Enhanced Geothermal System o EGS na tinatawag. So ang EGS ay isang advanced technology na gumagawa ng man-made underground hot water reservoirs para makapag-produce ng renewable electricity sa mga lugar na walang natural na tubig o crack sa lupa o sa ilalim ng lupa. So sa traditional na geothermal system, kailangan may natural water at natural fractures sa rock formations. Pero sa EGS kasi, gumagawa tayo ng artificial na fractures sa pamamagitan ng pag-inject ng tubig sa ilalim ng lupa para ma-absorb yung heat. At pagkatapos nito, ibabalik sa surface bilang steam para mag-generate ng electricity. So ayan, bakit nga ba ito sinabing highly impractical? So bagamat promising ang EGS, sinasabi na ito ay highly impractical sa kasalukuyan dahil una, kailangan natin ng extensive space planning. Pangalawa naman, malawakan siyang construction, so malawak siya. Pangatlo, government oversight at regulations. At pang-apat, napakalaking capital investment ang kailangan mo. So, hindi lang basta drilling ang kailangan. Complex ang proseso nito. At kailangan ng maayos na environmental assessment at approval mula sa government. So, bukod pa doon, mataas yung risk dahil kailangan mag-cause o maaaring mag-cause ng minor seismic activities o induce earthquakes kapag namali yung pag-manage ng underground pressure. So dahil dito, kahit maganda yung concept ng EGS, hindi pa rin ito widely used sa maraming bansa dahil mas mataas ang cost na complexity. So sa kabuuan, ang geothermal energy ay isang sustainable,
consistent at environmentally friendly na source ng renewable energy. So malaki ang potential nito lalo na sa mga bansang may natural geothermal resources. So pero may mga challenges din ito tulad ng geographic limitations at high initial costs. So samantala ang Enhanced Geothermal System o EGS ay isang advanced solution para ma-expand ang geothermal energy sa mas maraming lupa. Ngunit sa ngayon ay highly impractical dahil ito ay may malaking gastos, technical difficulty at regulatory requirements. So maraming salamat at dito na po nagtatapos ang aming report patungkol sa geothermal energy.